Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Lunes, June 2. Cleanup drive, major solution sa pagbaha sa San Fernando ayon sa Pampanga Engineering Office. Respeto sa resulta ng halalan, panawagan ng mga taga-suporta ni Mayor-elect Kapil. Lockdown dahil sa MPOX, hindi totoo ayon sa Department of Health. Educational reforms para tugunan ng functional literacy gap ay sinusulong. At kultura at pananampalataya ng mga Masantoleño umapaw sa Pagoda Festival 2025. Malawakang cleanup drive. Ito pa rin umano ang solusyon upang hindi kaagad na tumaas ang tubig sa Central Business District ng City of San Fernando ngayong tag-ulan ayon sa Pampanga Engineering Office o PEO, kung saan at paano ang pag-ayos ng agos ng tubig sa downfall ng area ng City of San Fernando alamin sa report na ito. Umihilang ang palaka, baha na agad. Yan ang madalas na komento ng mga motorista sa Jose Abad Santos Avenue tuwing umuulan. Ang dahilan, baradong kanal. Batay sa naging investigasyon ng Provincial Engineering Office o PEO noong nakalipas na taon, ito ang isa sa mga pangunahing sanhi ng mabilis na pag-apaw ng tubig sa lungsod. Kaya naman ngayong tag-ulan, muling inusisa ng CLTV 36 News ang hakbang ng pamahalaang panlalawigan. Since January pa po, clearing tana, mag-cleaning tamo, desilting tamo. Until now, ongoing tamo mo rin po, especially kaya ni San Fernando. At yung tamo po makabard sa makadeploy kanyang kaya taking San Felipe, yan po kaya ni King Del Pilar, ang po kaya going to downstream. Ongoing tamo po kasalukuyan. Ayon kay Engineer Noli Pangan, hepe ng PEO, may kolaborasyon na sila sa DPWH Pampanga 1st District Engineering Office para sa pagpapalawak ng mga daluyan ng tubig, lalo na sa bahagi ng Federosa downfall. In public works po ngayon, kaya ang tabi tayo po at niya pong pinondon 20 million na iapin po kaya katamo coordination with coordination kay public works. Ongoing po kaya katamong gagawang yan ng clearing ang ponds. To what particular project yan? Itong 20 million? Kaya mo po, especially kay San Fernando ya po. Going to King kaya po, Santo Rosario, King Santo Tomas po. Mula sa upstream ng San Fernando patungong Santo Tomas, kailangang mapalalim at malinis ang mga kanal na dumadaan sa ilang community barangay. Ito'y patungong 3rd River Channel upang hindi magbaha sa sentro ng lungsod. Sa kabila naman na maghapong ulan ngayong Lunes, Hunyo 2, kapansin-pansin na walang gutter deep na baha sa kahabaan ng Jasa Road. Sa kanyang social media page, ibinahagi naman ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag na tuloy-tuloy ang clean-up operation sa downtown area at sa mga pangunahing kanal ng lungsod. So, nag-start na po tayong maglinis ng mga kanal natin dahil paparating na po ang tag-ulan. Kailangan maganda po ang daloy ng tubig para hindi tayo bahain o lubugin. Ano ba yan? Sorry naman mga friendship, no? Kasi Kapampangan talaga ako. At kung makikita po ninyo, mapapansin po ninyo, mga malalaking kanal, maliliit na tsaka po yung mga tubig, yung ilog natin, nililinis na rin po natin. Isa sa mga kritikal na bahagi ng downfall area ng magkalapit na bayan ng San Fernando at Santo Tomas ay ang Bacolor downfall. Tinututukan ito upang magsilbing long-term flood solution plans ng DPWH at ng pamahalaang panlalawigan. Dahil sa patuloy na urban development sa San Fernando at Karatig Bayan,
mahalaga umano na maipagpatuloy ang hakbanging ito upang hindi lang iisa ang lagusan ng tubig sa major waterways ng lalawigan o ang tinatawag na Third River Channel. Paolo G. Santos, CLTV News. Respeto para sa resulta na nagdaang eleksyon. Sa panawagang ito, sumentro ang ikinasang Unity Walk at prayer rally ng mga taga-suporta ni Mayor-elect Jane Capil sa Porac, Pampanga ngayong Lunes, June 2. Bit-bit na mga nakiisa sa rally, ang placards na may iba't ibang mensahe kabilang na ang The Voice of the People, The Voice of God at Mayor JVC lang nag-iisa, wala ng iba. Matatanda ang kinatigan ng COMELEC 2nd Division ng disqualification case laban kay Capil na inihain ng katunggali niya sa posisyon na si Mike Tapang. Nito namang Biyernes, May 30, naghain o umano ng motion for reconsideration ang legal team ni Capil dahilan para siya pa rin ang ituring na panalo at manatili sa posisyon hanggat wala pang pinal na desisyon ng komisyon. Samantala, dapat daw samantalahin ng mga bagong opisyal ang mga patraining at seminar na isinasagawa ng DILG bago sila umupo sa pwesto. Marami raw matututunan dito ang mga elected officials, lalo na sa mga proyekto ng iba pang mga ahensya ng gobyerno. Narito pong report. Pinaalalahanan ng Department of the Interior and Local Government o DILG Region 3 ang mga opisyal na nahalal nitong nakaraang eleksyon na makilahok sa mga proyekto ng kagawaran. Sa datos ng ahensya, mula sa 1,441 elected officials sa rehiyon, 509 dito ay tinaguri ang newly minted o unang beses pa lamang na nahalal. 743 ang re-electionist at 189 naman ang tinatawag na comebackers. Ayon kay DILG Region 3 Director Attorney Anthony Nuida, kasalukuyan na silang naghahanda para sa mga training na ipatutupad bago o habang isinasagawa ang transition ng bagong administrasyon. So yan ang uunahin. May program na po ang aming department, ang Local Government Academy, may mga modules na. Sila yung unang tatawagin. Then simultaneously in that, yung mga re-elected naman. Pero meron din po na dapat magkakasama na sila. Yung newly elected saka yung re-elected para i-present namin yung tinatawag na state of local governance. Para alam nila ano ba yung ina-assume nila doon, ano pa yung mga problema, mga kulang in terms of governance na pwede nang maging priority nila sa mga programa nila. Gayunpaman, may ilang opisyal pa rin daw ang tila nag-aatubiling dumalo. Yun ang medyo namin, minsan na kahit libre naman yung training namin, hindi for one reason or another, hindi sila uma-attend. So we want that as much as possible, i-encourage namin. Kaya pinapakiusapan natin itong mga na-elect, lalo na yung bago, newly minted, to attend. Kahit medyo marami ka nang alam, may bago din naman ikaw makukuha dyan sa training. So better na umattend na. So we encourage them to join us. Sinabi rin ni Nuida na mahalaga ang mga training na ito, hindi lamang upang matuto ng good practices, kundi para sa networking at pagbuo ng mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng mga lokal na opisyal. Samantala, pagkakataon rin daw ang mga pagtitipong ito sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan na maipakilala ang mga mahalagang programang ipinapatupad para sa taong bayan. And we are inviting also other agencies, especially yung may mga programa po sa LGU talaga, para ma-orient na rin itong mga bagong uupo ng mga programa ng iba-ibang ahensya. At kung may tanong sila, bawa sa DA, DSWD, ma-inform na kaagad po at malaman na nila yung mga programa ng national government. Kasi napaka-importante po na ma-align ng local yung mga programa nila and priorities nila sa national priorities din. Kasama si Jody Mercado, Arlen Salonga, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Seryoso? Kinakabahan ako. Parang mixed emotion. Pinapagawa nila tayo ng travel and tourism vlog. At parang kinakabahan ka. Doon na lang di ako nagkape. Siyempre, gusto ko yung can't say no ka na. G? 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 Nawala ako. Hoy, kampo! Kulang ako ng toppings! Inilagay ko lahat yung white chocolate chip. Mali. -5. Parang lahat na lang. Paano yung kapag kumuha ka ng beer? Curious po, ba't po number 7? Oo nga. See you on our next guest stage. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Sinimulan na ng Commission on Elections o COMELEC ang pagsira sa mahigit 6 million unused ballots itong nakaraang 2025 midterm elections sa National Printing Office sa Quezon City. Sa report mula sa Philippine News Agency, sinabi ni COMELEC Commissioner Ray Bulay, head of the Committee on Ballot Printing, na nasa kabuuang 6,763,649 official ballots ang nakataktang dalhin at tuluyang sirain sa isang melting facility sa Pampanga hanggang sa ikalawang linggo ng Hunyo. Kasama rin sa sisirain ng 32,680 accountable forms. Ipinaliwanag ni Bulay na manu-manong pupunitin ng mga balota sa loob ng 10 araw bago dalhin sa Pampanga para tunawin. Ayon pa sa kanya, ila-livestream at idodokumento ang buong proseso para maging transparent at mapanood ng publiko. Iginiit din ni Bulay na mas mataas ang bilang ng mga balotang sisirain ngayong taon kumpara noong 2022 kung saan nasa 3 milyon lamang ang di nagamit. Malaking dahilan naman ito ang mga error sa pag-imprenta at ang mga temporary restraining orders ng Korte Suprema na huminto pansamantala sa ballot printing dahil sa diskwalifikasyon ng ilang kandidato. Samantala, formal nang itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si CIDG Director Major Police General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng PNP, kapalit ni General Romel Francisco Marbil. Sa ginanap na change of command ceremony sa Camp Crame ngayong Lunes, June 2, inilahad ng Pangulo ang kanyang hamon sa bagong pinuno ng pambansang kapulisan. Kung ano ito, alamin sa report ni Raymond Tasoy. Panatilihing mong malinis at marangal ang hanay ng ating mga kapulisan. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas upang maibigay natin ng hustisya sa lalong madaling panahon. Ito ang matinding hamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa bagong talagang hepe ng Philippine National Police na si Major Police General Nicolas D. Torre III na dating direktor ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Sa kanyang talumpati sa change of command ceremony na ginanap sa Camp Crame sa Quezon City nitong Lunes, June 2, hinikayat ni Marcos ang bagong PNP chief na maging matapang sa pagsisiyasat sa mga pulis na sangkot sa iligal na gawain. Anya, kailangang mapabilis ang investigasyon sa mga kasong kinasasangkutan ng mga tiwaling pulis upang agad na maihatid ang hustisya. Nagpaalala rin ng Pangulo hinggil sa kahalagahan ng presensya ng pulisya sa mga lansangan upang agad makaresponde sa pangangailangan ng mamamayan. Dagdag pa niya,
kailangan din pag-ibayuhin ang kampanya laban sa illegal na droga sa tulong ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at siguruhing mananagot sa batas ang mga sangkot dito, malaki man o maliit. Matatandaang si General Torre ang nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11, 2025, kasunod ng warrant of arrest nito mula sa International Criminal Court o ICC dahil sa kasong Crimes Against Humanity, punsod ng madugong illegal drug campaign ng kanyang administrasyon. Pinalitan ni Torre si General Romel Francisco Marbil na pinuri naman ni Marcos dahil sa kanyang integridad, profesionalismo at paggalang sa karapatang pantao. Sa ilalim ng inyong pamumuno, naging sandigan ng pamahalaan ng kapulisan sa paghahatid ng tulong, pagbibigay ng proteksyon at pagtataguyod ng karapatang pamtao. Ipinakita ng PNP na walang katumbas ang buhay ng tao. Mga buhay na nailigtas, napaglingkuran at natulungang makabangon. Sa huli, pinayuhan din ng Pangulo ang mga pulis na huwag gamitin ang kapangyarihang taglay para sa pansariling interes. Sa halip aniya, maging instrumento sila ng katarungan, kapayapaan at kaunlaran. This change of command ceremony is a renewed promise, a clear mandate to champion peace, to serve with honor, and to move our nation forward with dignity. Together, let us shape a bagong Pilipinas where every citizen is disciplined and obeys the laws, where every police personnel is a role model worthy of trust, of respect, and where the standard of keeping our people safe is high. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Samantala, naniniwala si Senator-elect Bam Aquino na ang tuloy-tuloy na decentralization ng mga tanggapan ng pamahalaan ay isang epektibong solusyon upang maibsan ang pagsisikip sa Metro Manila at mapabilis ang pag-unlad sa mga rehiyon. At para sa kanya, sa New Clark City sa Tarlac at Pampanga, ang pinakaakmang modelo ng nasabing hakbang. Bahagi ng mungkahi ni Aquino ang pagpapalawak ng operasyon sa New Clark City na ngayon pa lamang ay unti-unti nang tinutuluyan ng ilang ahensya ng gobyerno, gaya ng Department of Transportation, ngunit kalaunay bumalik sa NCR. May mga gusani namang naitayo, ngunit hanggang sa kasalukuyan, hindi umuno tuluyang na-maximize ang operasyon. Bahagi rin ng plano ng nakaraang administrasyon ang paglipat ng Department of Health, Department of Agriculture at ilang satellite offices ng ibang ahensya sa New Clark City. Ngunit ang execution sa development at operasyon ng mga ito ay hindi na muling napag-usapan pa. Ayon kay Aquino, bukod sa trapiko at urban congestion, layunin din ng hakbang na ito na magbigay ng trabaho at akses sa serbisyo publiko sa mas maraming Pilipino saan man sa bansa. Ako po ay filed the bill noon na dapat talagang sinispread out yung mga government offices. Kung pwede nga sana yung executive nasa Luzon, yung legislative nasa Visayas, yung judiciary nasa Mindanao, dapat talaga mas kalat siya, hindi lang sa National Capital Region. So kung itutuloy, although hindi ko alam kung ano yung plano ng current administration, pero kung itutuloy na i-develop yung Clark at doon nilalagay yung government offices, I'm in favor of that, no? Pero more than just being in Region 3 or being in Tarlac, mahalaga na naikakalat talaga yung kasaganaan sa lahat ng parte ng Pilipinas. Sa ibang balita, sa isang makabuluhang flag raising ceremony na ginanap sa Mabalacat City Hall nitong Lunes, June 2, taos-pusong nagpasalamat si Mayor Crisostomo Garbo sa mga Mabalakenyo at mga empleyado ng City Hall para sa kanilang suporta sa loob ng kanyang 33 taong paglilingkod. Ito ang first public appearance ni Garbo matapos ang halalan. Sa kanyang talumpati, binigyan din niya ang kahalagahan ng pagkakaisa at suporta para sa pagpasok ng administrasyon sa pangunguna ni Mayor-elect Gerald Aquino at Vice Mayor-elect Marcos Jun Castro at ng mga bagong halal na konsehal. Nagpasalamat rin siya sa Diyos dahil pinagkalooban siya ng oportunidad na maglingkod sa syudad sa loob ng 3 dekada. Nagpaabot din siya ng pasasalamat sa kanyang mga councilors na sina Noel Castro at Timmy D, kasama ang mga incumbent councilors na sina Rox Peña, Carlo Dizon, Doc Kokoy Tiglao at Jerry Magsino.
Idinagdag pa ng outgoing mayor na matapos ang 2 linggong pagmumuni-muni, handa na siyang magretiro mula sa politika upang maglaan ng mas maraming oras sa kanyang pamilya. Sa huli, hinimok ng alkalde ang mga empleyado ng City Hall na suportahan ang bagong liderato habang binigyan diin na bawat lider ay may kanya-kanya desisyon o bisyon at layunin para sa ikaunlad ng lungsod. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Lunes, panoorin ang mga pelikula mula sa ating mga lokal na direktor at student filmmakers. Simula 3:00 ng hapon, abangan ng Open House Kino, tampok ang mga dekalidad na pelikulang pupukaw sa inyong puso at magmumulat sa inyong diwa. At pagsapit ng 3:30 ng hapon, samahan kami sa Crucian Film Festival. Tampok ang iba't ibang istorya ng mga estudyante ng Holy Cross College na tiyak kagigiliwan ng lahat. Tuwing Lunes, Open House Kino, 3:00 ng hapon, at Crucian Film Festival, 3:30 ng hapon. Dito lamang sa CLTV 36. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Arestado ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang isa pang akusado sa kasong human trafficking na kinasasangkutan ni na dating presidential spokesperson Harry Roque at business owner na si Cassandra Ong kaugnay ng iligal na operasyon ng isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa Porac, Pampanga. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si Mariano na nadakip sa Public Safety Division ng Clark Development Corporation nitong Huwebes, May 29, bandang 6:00 ng gabi. Si Mariano ay dati umunong security guard ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated at si Ong ay isa sa mga incorporator ng naturang kumpanya, habang si Roque naman ang nagsilbing legal counsel. Ang pag-aresto ay sinagawa sa bisa ng warrant na inilabas laban sa kabuuang 51 na akusado, kabilang sina Roque at Ong, dahil sa paglabag sa Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act. Ang kaso ay non-bailable. Nanawagan si CIDG Director Major General Nicolas Torre ang iba pang akusado na voluntaryong sumuko upang hindi na sila kailanganin pang tugisin ng batas. Giit niya, puspusan na rin ang koordinasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Police Organization upang mahuli si Roque na nasa Netherlands para sa kanyang asylum application. Matatanda ang una nang naaresto ng CIDG ang isa pang suspect na si Marlon sa ikinasang entrapment operation sa Barangay Tabon, Mabalacat City noong May 22.
Samantala, mariing pinabulaanan ng Department of Health ang mga kumakalat na impormasyon online na nagsasabing may umiiral na lockdown sa bansa dahil sa mga kaso ng Mpox o Monkeypox. Sa inilabas nilang advisory nitong Sabado, May 31, nilinaw ng DOH na walang batayan para magpatupad ng lockdown dahil hindi naman umano airborne na naturang sakit. Bagamat walang eksaktong bilang na sinabi ang kagawaran, inihayag nila na may pagtaas na italang mga kaso noong 2024. Ngayon din itong nakaraang Abril kumpara sa Mayo ngayong taon. Paliwanag ng ahensya, mas naging aktibo lamang sa pag-uulat ng mga lokal na pamahalaan kaya tila mas napapansin ngayon ang mga kaso. Paalala lamang ng DOH sa publiko na huwag basta-basta maniwala sa mga hindi verified information. Mainam din na sundan lamang ang mga official announcement at advisory mula sa kanilang verified social media accounts upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Patuloy raw na minomonitor ng DOH ang sitwasyon kasama ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Pansamantalang isasara ng Angeles City Traffic Development Office o ACDO ang ilang pangunahing kalsada sa syudad bilang bahagi ng idadaos sa selebrasyon sa ika-127 araw ng kalayaan ng Pilipinas. Batay sa Facebook post ng Angeles City Information Office, magsisimula ang temporary road closure sa ilang bahagi ng Miranda Street mula Lacandula Street hanggang Santo Entierro Street mula alas 6 ng gabi ng Miyerkules, June 11 hanggang Huwebes, June 12. Samantala, isasara rin ang bahagi ng Santo Entierro Street mula Nepomuceno Street hanggang Jesus Street simula alas 4 ng madaling araw ng June 12 hanggang matapos ang programa para sa Araw ng Kalayaan. Pinayuhan ng ACDO ang mga motorista na asahan ng mga mabigat na daloy ng trapiko sa mga lugar na sakop ng road closure at hanggat maaari ay gumamit muna ng mga alternatibong ruta. Sa ibang balita, nakopo ng Gilas Youth ang gintong medalya na ginanap sa FIBA Under-16 Asia Championship SIBA Qualifiers itong Biyernes, May 30 sa Brenzy Giao Convention Center, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Balikan ang historic win ng ating koponan sa ulat ni MC Galang. Makasaysayan na naging panalo ng Batang Gilas kontra Indonesia sa finals ng FIBA Under-16 Asia Championship SIABA Qualifiers sa score na 70-40. 30 points lang naman ang itinambak ng ating pambato sa kanilang kalaban sa larong ginanap sa Brenzy Giao Convention Center nitong Friday, May 30. Ayon kay Batang Gilas Head Coach L.A. Tenorio, bukod sa gintong medalyang kanilang nakuha, higit na mahalaga ang mga aral na natutunan ng kupunan sa torneo. Honestly, we have a goal to win the gold medal, but more than winning the gold medal is really just trusting the process every game. Kasi this is the start of the program of the Batang Gilas. We are here to learn, to trust the process, because this is the first step of many big tournaments ahead of us. So, you know, the goal is really to learn and to be better every game. Ano naman kaya ang naging winning performance ng team? Sinabi ko lang sa kanila, just enjoy, play your game, and as long as you do the right thing na pinapagawa namin at ginagawa namin the past 2 months sa mga practices namin, and we'll be okay, and they will be okay. And good thing again, nag-expand yung mga bata from start to finish. I am really happy and proud sa mga bata. Paano naman kaya paghahandaan ng national team ang kanilang mga susunod na laban sa FIBA Under-16 Asia Cup? We'll prepare as much as we can, as early as possible. We want to prepare for the FIBA Asia Cup and to invite some players also, syempre, and to take a look at yung mga lineup kasi we need to see kung ano ba, kailangan ba natin magpalit because of the height? Kung malalaki ba yung mga we need to see that eh. Kapwa namang nagpahayag ng patuloy na suporta para sa mga atletang Pinoy sina Senator Joel Villanueva at Laos Group of Companies President Paul A. Laos. The future looks very bright for our Philippine basketball, and I will
definitely do everything I can, even to the point of walking the extra mile to help and support our athletes, especially the Batang Gilas. Actually, kami naman sa Laos Group, we support itong mga grassroots programs ng government. No? In fact, we are the organizers for esports ng SBP. No? So, tuloy-tuloy lang ang suporta namin sa mga ganitong programa. Samantala, hinirang na championship match player of the game si Justin Halyare na nakapagtala ng 13 points, 4 rebounds at 2 assists. Sinuportahan naman siya nila Ethan Tanchi na may 9 points at Everin Cruz na may 7 puntos. Kinilala naman bilang most valuable player si Gab de los Reyes na nakapagkamit ng double performance na may 11 baskets at 13 rebounds sa finals match. Sa historic win ng Batang Gilas, sigurado na ang kanilang ticket para sa FIBA Under-16 Asia Cup na gaganapin sa Agosto sa Mongolia. MC Galang, CLTV 36 News. Samantala, kung hanap ninyo ay motor na malakas, moderno at ready sa long ride dahil sa comfort na dala nito, check out the all-new Harley-Davidson Revolution Max 1250. May 150 horsepower, 1,252cc, V-twin engine at liquid-cooled system. Power at performance sa isang makabago at matibay na makina. Hindi na kailangan lumayo pa dahil available ito sa Laos Auto Group. Ready ka na ba? Silipin natin ang ibang features ito. Kasama si Miguel Pama ng Harley-Davidson, Pampanga. Good day po, ako nga pala si Miguel Victor Pama, isang sales executive dito sa Harley-Davidson of Pampanga. Ngayon ay ipapakilala kayo itong isang unit sa Harley-Davidson na ang Sportster S. So dito sa Sportster S, meron itong Revolution Max 1250 or meron itong 1,250cc. Tapos nagpapalamig dito is liquid cooled. Pagdating naman dito sa exhaust niya, huwag po tayong mag-alala kasi meron siyang heat guard kung sakali mang maging issue yung init. So sa wheels naman natin, meron siyang cast iron, harap-likod na merong stock tire na Dunlop Harley-Davidson Series Radial na sa harap is 160, 70, 17. Sa likod naman is 180, 70, 16. Pagdating naman sa fork natin is gumagamit siya ng 43mm inverted fork na merong preload at saka rebound adjustability. Sa likod naman, meron tayong monoshock with preload and rebound adjustability. So sa brakes naman natin, gumagamit tayo ng Brembo calipers, harap-likod, and syempre, hindi natin maaalis doon ang ABS for safety. So pagdating naman sa fuel natin, ang tank natin is merong fuel capacity of 11.8 liters with fuel economy na 20 kilometers per liter. Ang seat height naman is 765 mm, pwedeng-pwede sa mga average Filipino riders natin. And then, ground clearance is 103 mm. Pagdating naman sa foot control, naka-forward control siya. Kumbaga, cruiser na cruiser. Pero sports pa rin. So sa mga levers natin, yung sa clutch at saka brake lever is adjustable siya in 5 modes. Then, sa pagdating sa mga ilaw natin, all LED, harap-likod. Then, yung sinasabi natin is yung mga turning signal lights niya, meron siyang maliit na Harley-Davidson logo, which is mag-make pa siya ng mas premium feels. And then, pagdating sa rear view mirror natin, naka-bar end na siya. Dun sa brake reservoir naman natin is branded by Brembo din. Dito sa left-hand switch natin, makikita natin dito yung low beam and high beam, kasama na passing light, cruise control, heated grips, then meron dito yung menu button, home button, then yung mga arrow natin buttons para sa itoggle yung settings. Then dito rin makikita yung signal lights and busina. Pagdating naman sa right hand is nandito mismo yung modes, hazard light, kill switch, then yung ignition switch, then meron din tayo dito makokontrol yung sa cellphone navigation. So pagdating naman sa display natin, gumagamit na ito ng 4-inch TFT display na round. So yung round na yon, mas bagay na bagay siya sa mga classic katulad ng Harley-Davidson. Pagdating naman dito sa tech nitong bike, meron tayong 4 riding mode. Road mode,
rain mode, sport mode, and rider mode, kumbaga. Doon natin mako-customize yung bike which is depende sa preference ng rider. Then doon sa tech mismo, meron tayong Bluetooth connectivity and then meron tayong onboard navigation na pwedeng i-connect yung cellphone para kesa sa maglagay pa tayo ng mga cellphone holder, nandito na mismo sa display. Itong Sportster S pala natin ay gumagamit ng belt drive tapos yung shifting niya conventional lang, 1 down, 5 up. Ito po palang Harley-Davidson Sportster S ay nagkakalaga dati na 1,160,000 pero ngayon, nag-markdown tayo ng 966,000 na lang. Then may inclusions tayo which is 3 years free LTO registration, 1 year TPL, Laos Group Care roadside assistance, and 1 year HUG membership with roadside assistance throughout the Philippines. So mga gusto mag-inquire, you can contact me on 0928-550-3859 o kaya mag-visit sa page namin na Harley-Davidson of Pampanga or magpunta dito sa showroom namin located dito sa Harley-Davidson of Pampanga, Laos Group Complex, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Hindi lang basta kwentuhan, ito'y tawanan, kulitan kasama si JM De Jesus. Lahat ng story behind the scenes ilalagay natin sa Spotlight. Ano? Game ka? Spotlight with JM De Jesus. Oh my God, ano to? Ako? Seryoso? Kinakabahan ako. Parang mixed emotion. Pinapagawa nila tayo ng travel and tourism vlog. At parang kinakabahan ka. Doon na lang di ako nagkape. Siyempre, gusto ko yung can't say no ka na. G? 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 Nawala ako. Hoy, nangko! Kulang ako ng toppings! Ano? Inilagay ko lahat yung white chocolate cake. Mali. -5. Parang lahat na lang. Paano yung kapag kumuha ka ng bill? Curious po, ba't po number 7? Oo nga. See you on our next guest stage. Nagbabalik ang CLTV 36 News para naman sa ulat panahon. Narito si Mr. Rainier Agas, weather specialist ng Pag-asa Clark, Synoptic and Airport Station. Narito na po magiging kalagayan ng ating panahon ngayong Lunes, June 2, 2025. Southwest monsoon o hanging habagat ang nakakaapekto sa buong Luzon. Aasahan natin yung monsoon rain sa tuloy-tuloy ng mga pag-ulan dahil po sa hanging habagat dito sa Zambales at Bataan. Inaabisuhan po ating mga kababayan na mag-ingat sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa dahil po sa katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Samantala sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera at Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon at Batanes, aasahan natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mapag-ulan, pagkulog, pagkidlat dahil pa rin po yan sa Southwest Monsoon. Mag-ingat po tayo sa posibleng biglaang pagbaha dahil po sa katamtaman hanggang sa minsang mga malalakas na mga pag-ulan.
Sa natirang bahagi ng Luzon naman, aasahan natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa lamang po ng mga pag-ulan o pagkulog, pagkidlat dahil pa rin po yan sa southwest monsoon. Sa Visayas at Mindanao naman, aasahan din natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa din ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dahil naman po yan sa localized thunderstorms. Pinag-iingat pa rin po ating mga kababayan sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa kapag po meron tayong mga severe na mga thunderstorms. At yan po ang latest dito sa Pag-asa Clark. Ako po si Rainier Agas. Sa ibang balita, habang isinusulong ang reforma sa K-12 curriculum, nananatiling hamon ng pagsigurong ang mga bata ay hindi lamang marunong bumasa, sumulat at magbilang, kundi nauunawaan din nila ito. Sa Central Luzon, pinaiigting ang inisyatiba para maiangat ang tinatawag na functional literacy. Ang detalye na balitang yan, iahatid ni Lizen Morten. Naabutan naming nagsasanay si Emily Miranda, isang grade 2 teacher sa Arayat, Pampanga, para sa adjustment ng K-12 curriculum. Sa edad na 59 years old at may 36 na taon sa serbisyo bilang isang guro, bitbit niya ang dedikasyong makaagapay sa reforma ng edukasyon. Yung halo-halo, parang nalilito yung mga bata, hindi sila madaling makapick up sa lesson nila. Ganun din sa mga part ng mga teachers, medyo nahihirapan sila sa pag-formulate ng mga lessons natin. Kaya minsan yung mga objectives for the day, hindi natin na-accomplish. O ngayon dahil mababawasan na, siguro marami pang oras ang mapopokus natin sa pagtuturo sa mga bata, lalo na sa pagbabasa. Hindi rin ligtas sa mga leksyon ang mga guro kagaya ng mga estudyante. Maging sila ay may takdang aralin para sa bagong curriculum upang epektibong maipasa ang layunin ng pamahalaan sa mga estudyante. Kaming mga teachers niyan, mag-a-adjust kami sa pamamagitan ng pag-aaral namin dito sa bagong curriculum natin. At the same time, i-impart namin sa mga bata kung ano yung aming natututunan. Ayon sa Curriculum Implementation Division Chief ng Department of Education o DepEd Pampanga na si Celia Lacanlale, malaking pagbabago ang isinasagawa para sa K-12 curriculum. Mas pinaiigting ang pagtutok sa mga batayang kasanayan gaya ng pagbasa at pagbibilang. Around 70% ng ating mga competencies ay nabawas sa revised K-12 program mula kindergarten hanggang grade 10. Isa pa rin yung tinatawag nating pagbabawas ng mga iba't ibang mga asignatura. Dati kung meron tayong 7, naging 5 na lamang sa grade 1, naging 5 na lang sa grade 2. No? At makikita pa rin natin yung intensification of values education integration ng PIS competencies. Makikita pa rin natin dyan na gusto natin to be at par with global standard. Dagdag pa ni Lacanlale, ang mga pagbabagong ito ay nakatuon sa tinatawag na foundational literacy. Ang focus ng revised K-12 program ay nakatuon sa tinatawag nating pagpapalakas ng tinatawag nating foundational skills ng stage 1 natin mula kinder to grade 3. Nais natin na malinang yung kakayahan ng ating mga mag-aaral sa pagbasa, sa pagkukwenta, so literacy, and particularly on reading at saka po sa numeracy. Nang sa ganon ay malinang ng mahigit ang kanyang komprehensyon, no? Na nadadala po niya sa iba't ibang mga asignatura. Naniniwala ang opisyal ng DepEd na kapag nahubog ng maaga ang foundational literacy, may mataas na posibilidad na malinang ang komprehensyon ng mga bata sa kanilang paglaki. Particularly sa reading and numeracy, makakaas tayo ng mga anak natin ay magiging mahusay na makaunawa, hindi lamang sa mga asignatura sa Filipino at Ingles, bagkus ito ay maaring maitawid sa iba pang mga asignatura. Ang kanilang natutuhan sa pagbasa ay magagamit nila sa pagbasa din ng mga iba't ibang mga aralin sa ibang mga asignatura, halimbawa ang araling panlipunan, ang science. Target ng mga reformang ito na pag-ibayuhin ang kakayahan ng mga bata sa pag-unawa at pagproseso ng impormasyon sa lahat ng asignatura. Sa datos ng PSA, 7 sa bawat 10 Pilipino na may edad 10 hanggang 64 ay functional literate. Ibig sabihin, hindi lang sila marunong bumasa, sumulat at magbilang, naiintindihan din nila ito at nagagamit sa pang-araw-araw. Nangunguna ang Cordillera Administrative Region sa 81.2%. Sinundan ng NCR na may 79.9% at Region 4A sa 77.3%.
Pang-apat ang Central Luzon sa 73%. Ayon sa PSA, basic literate ang isang individual kung sila ay may kakayahang bumasa, sumulat at magbilang. Pero sa oras na kanilang maintindihan ang mga impormasyon na ito at magamit sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, sila na ngayon ay tinatawag na functional literate. Sa Regional Dissemination Forum ng PSA sa Central Luzon, iginiit ng mga opisyal na hindi sapat ang basic literacy kung hindi ito mailalapat sa aktwal na buhay. Ayon sa DepEd Region 3, may mga inisyatiba na silang ginawa upang masiguro na ang kaalaman ay hindi lamang limitado sa memorization, kundi mauuwi sa mas malalim na pag-unawa. Ayon sa Education Program Supervisor ng ahensya na si Kim Jason Villesca, kailangang silipin ang mismong proseso ng pagtuturo upang mapalakas ang antas ng literacy. We have to look into the practices as to which we can determine whether rote learning is prevalent in the curriculum implementation or what are the interventions that needed to inject in the curriculum so as to, from the lower order thinking skills, we go to the higher order thinking skills so that we can sustain the level of literacy at hindi magkaroon ng malaking gap between the basic and the functional. May mga hakbang na umanong isinasagawa ang DepEd 3 upang tukuyin ang aktwal na pangangailangan ng bawat mag-aaral at bumuo ng mga intervention base sa datos. DepEd Region 3 is already moving forward with our Project Insight, wherein we are already assessing our students as regards their level of competencies, and then kung anong grade level nila, ano yung meron na competencies nila, so that we can come up with an intervention na directly mag-a-address doon sa pangangailangan nila. That is actually veering away from a very centralized and at the same time a one-size-fits-all approach in education. So, magiging granular kami based doon sa data na makukuha namin. Para naman sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, kailangan tignan ang mas malawak na konteksto. Hindi raw sapat ang curriculum kung may mga hadlang sa pagkatuto gaya ng kahirapan at kakulangan sa nutrisyon, ayon sa Chief Economic Development Specialist na si Divina Hope Vallejo. Sabihin, kahit gaano kagaling yung curriculum nyo, yung teacher mo, kung gutom naman yung bata, so mga ganyan na, so, marami siyang factors na pumapasok na kailangan tingnan kung paano i-address. Idiniin din ng opisyal ng DepDev na hindi lamang DepEd ang dapat tumugon sa suliraning ito. Kinakailangan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at mga sektor. Hindi lang yan DepEd concern. So, even yung ibang government agencies, kailangan po dito ng collaboration, convergence, para ma-address yung mga problema na ito. So, at kailangan natin ng involvement ng private sector dahil hindi po kakayanin ng isang ahensya o ng isang committee ito. Sa bagong datos ng PSA, malinaw ang hamon. Mula basic patungang functional, kailangang sama-samang pag-igihin ang edukasyon. Dahil sa panahon kung kailan kailangang makipagsabayan ng Pilipinas pagdating sa global competitiveness, ang tunay na literacy ay kaalamang praktikal at may kabuluhan sa pang-araw-araw at makabagong pamumuhay. Lizen Morten, CLTV 36 News. Sa ibang balita, naging makulay ang selebrasyon ng mga Masantonenyo sa Annual Pagoda Festival sa kanilang bayan nitong Mayo. Nasaksihan dito ang sama-samang pagpaparada ng mga bangka sa katubigan ng Masantol, Pampanga na refleksyon ng kanilang pananampalataya, pagkakaisa at kultura. Sa Facebook post ni Mayor Tonton Bustos, inilarawan niya ang kaganapan bilang isang buhay na alaala ng kasaysayan nila. Pagkilala rin daw ito sa malalim na ugnayan ng kanilang baybaying bayan sa dagat at sa Diyos. Samantala, mahigit 40,000 Pinoy ang nagtipon-tipon para sa isang makulay na selebrasyon ng Kalayaan 2025 sa Dubai bilang patunay
ng matatag na diwa ng pagkakaisa ng ating mga kababayan saan mang panig ng mundo. Narito ang entertainment news ni Danica Gino. Isang makulay at masigabong pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ang isinagawa ng Filipino community sa Dubai nitong June 1. Ginanap ang all-day cultural event sa Dubai World Trade Center kung saan dumalo ang nasa mahigit 40,000 katao. Puno ng energy at Pinoy pride ang venue mula umaga hanggang gabi. Tampok ang mga cultural performances, interactive exhibits at mga pagkaing tatak Pinoy. Nagmistulang Pilipinas ang lugar dahil nagtipon-tipon ang mga pamilya, kabataan at iba't ibang grupo mula sa Filipino diaspora sa UAE. Isa sa highlight ng event ay ang traditional at contemporary stage performances na umani ng hiyawan at papuri mula sa audience. Bukod sa entertainment, naging bahagi rin ng selebrasyon ang mga personalidad mula sa gobyerno ng Pilipinas at UAE na nagpahayag ng suporta at paghanga sa diwa ng pagkakaisa ng mga Pilipino sa abroad. Ang Kalayaan 2025 sa Dubai ay hindi lamang selebrasyon ng kasaysayan, kundi patunay umano na kahit saan man sila dalhin ng kapalaran, buhay na buhay pa rin ang pagmamahal ng mga Pilipino sa kanilang lupang sinilangan. Danica Gino, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X at CLTV 36. Sa Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.